China, mga tol, nagagalit. Gagalit kay PBBM, mga tol. Hindi nila nagustuhan yung pagbati ni PBBM sa bagong presidente ng Taiwan. So, pinaano na natin 'to, no? Gumawa na tayo ng maikling reaction video natin dito about dito. Pero ito, medyo tututukan natin 'tong usapin na 'to, no? At bakit ganito? Tama ba yung ginawa ni PBBM na pagbati o mali? Kung kayo tatanungin, ano sa tingin nyo? Tama lang ba na binati niya yung bagong halal na presidente ng Taiwan? Kasi para sa akin, mga tol, yan ay pagpapahalaga lang, no, sa mga kababayan nating OFW doon. Siyempre, mga tol, nandoon ng mga kababayan natin, nasa mga kamay ng bagong presidente ng Taiwan ang kanilang kalagayan, di ba? So, yan ang ating panonoorin, mga kapatid, mula dito sa News 5, mga kapatid. So, wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Pinatatawag ng China ang ambasador ng Pilipinas sa Beijing. Hindi kasi nila nagustuhan ng pagbati ni Pangulong Marcos sa bagong Pangulo ng Taiwan. Tingnan mo yung title, bawal bumati. Oh, di ba? Bawal bumati, di ba? Pati pagbati, bawal. Yung pakikipag-alyansa natin sa ibang mga bansa, bawal. Di ba? Yung mga joint patrol, ayaw nila, bawal. Di ba? Yung pakikipagnegosasyon natin sa ibang bansa para sa mga kalakalan, bawal. Pati ba naman pagbati, bawal? Intindi, di ba? Intindi. Ni Pangulong Marcos sa bagong Pangulo ng Taiwan. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Nagbunyi ang Taiwan sa bago nilang presidente. Wagi si Lai Ching-te na miyembro ng ruling Democratic Progressive Party. Sa May 20, opisyal na uupo sa pwesto si Lai. Ito yung dating vice president, no? Kung hindi tayo nagkakamali, yun ang narinig natin sa isang balita. So, ngayon, siya na ang bagong presidente. At sa tingin ko lang, mga tol, no? Bilang isang presidente ng Taiwan, mga tol, ay at presidente syempre ng Pilipinas, mga tol, pareho kayong leader, pareho kayong president, magkikita kayo sa mga meeting, magkikita kayo sa mga pagpupulong, halimbawa sa ASEAN o sa iba pang kung saan man magkakaroon ng mga pagpupulong, 'di ba? Talagang magkakasalubungan landas nyo dahil pareho kayong leader. So, courtesy lang, 'di ba? Yung pagbati, yung congratulations sa iyong pagkapanalo. Ikaw na bahala. Sana ay mamuno ka ng maayos at umaasa kaming mapoprotektahan ng aming mga kababayan diyan na nagtatrabaho sa iyong bansa. 'Di ba? Yung simpleng ganun lang, mga tol. 'Di ba? Nagagalit, galit na galit ang China kay PBBM, mga tol, dahil diyan. Ay nako talaga. Gusto nila lahat gawin nilang tauhan nila eh. Si Lai ang sumusunod sa yapak ng kapartido niyang si Tsai Ing-wen na tinik sa lalamunan ng China. Nako! Itinuturing kasi ng China na probinsya nila ang Taiwan pero inaalmahan ito ng Taiwan. Sa pakikipagpulong ni outgoing President Tsai sa mga opisyal ng Amerika, sinabi niyang administrasyon lang ang nagbago sa Taiwan pero hindi ang relasyon nito sa US. Umaasa pa nga siyang mas magiging matibay pa ang US-Taiwan relations. Tapos lalaki pa to. No? Hindi naman sa inaano natin ng babae pero iba kasi talaga pag lalaki sa lalaki na, mga tol, no? Sana lang ay hindi talaga pagsimulan na to ng, alam mo yan, kahit naman na ipinaglalaban nila na ayaw nilang sumapi sa China, gusto nila independence, gusto nila hiwalay. Pero lalo na't lalaki, medyo mas magiging agresibo na ngayon ng China kasi lalaki na tong kausap nila mga tol 'di ba? Pero sana talaga hindi pagmulan ng ayaw natin mangyari. Kaya naman, ang President-elect na si Lai may banat agad sa China. Naku. Nilabanan daw nila ang sinumang manghimasok sa kanilang bansa dahil naniniwala silang kailangan nilang maghalal ng sariling presidente. Hindi naman daw sila nagsisimula ng gulo. Gusto lang nilang panatilihin ang demokrasya. Si Pangulong Bongbong Marcos kinongratulate ang bagong presidente ng Taiwan pero hindi yan nagustuhan ng China. Demokrasya ang gusto nila, ayaw nila ng komunista, kaya humihiwalay din sila, mga tol. Diba? At naniniwala silang dapat meron silang sariling presidente. So ito na nga, balik tayo rito sa pagbati ni PBBM. Kinongratulate ang bagong presidente ng Taiwan pero hindi yan nagustuhan ng China. Kaya pinapatawag nila si Philippine Ambassador to Beijing, Jaime Flor Cruz. Labag daw sa One China policy ang ginawa ni PBBM. Sa ilalim ng policy, tinuturing na isang probinsya ng China at hindi hiwalay ang Taiwan.
Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang mensaheng yan ni Pangulong Marcos ay salungat sa political commitment ng Pilipinas sa China at pakikialam daw sa internal affairs ng kanilang bansa. Grabe kayo mag-isip. Pakikialam sa internal affairs. Wala namang ibang sinabi. Diba? Wala namang ibang sinabi. Wala namang sinabi si PBBM, masusuportahan namin ang kagustuhan ninyong humiwalay sa China. Pilipinas sa China at pakikialam daw sa internal affairs ng kanilang bansa. Makahulugan nilang paalala sa Pilipinas, huwag makipaglaro ng apoy kaugnay ng issue sa Taiwan. Yan na naman, mahilig silang manindak mga tol. Mahilig silang manakot yung mga ganong mga pahayag nila mga tol. Ano yan eh? Pagpapakita nila ng ng lakas, ng puwersa, sisindakin ka sa pamamagitan ng mga salita. Diba? Huwag kayong maglalaro ng, alam mo yung mga babala nila, yung mga pagbabanta nila, diba? Ganyan din yung sinabi nila sa sa US eh. Kasi eto talaga yung US sumusuporta talaga sa Taiwan, di ba? Kaya nga malakas din ang loob ng Taiwan kahit na maliit na bansa sila. Mga tol, pumapalag yan. Pero mo kung ikukumpara mo ang Taiwan, malaki pa Luzon dyan eh, di ba? Talagang isla lang sila. Ngayon, kung kinikilala silang probinsya ng China, wala na tayong pakialam doon. Hindi naman natin pinapakialamanan yun, di ba? Ang sa atin lang mga tol, syempre yung relasyon kasi kailangan natin pangalagaan mga tol yung mga kababayan natin na nagtatrabaho doon. Alam naman natin, hindi naman lingid sa kaalaman natin mga tol. Mayroon tayo mga kababayan nagtatrabaho doon, OFW syempre. Yung pinapahalagahan din ni PBBM yun. At bilang isang presidente ng Pilipinas at presidente rin yun ng bansa nila, bagong halal na presidente, yun yung courtesy, di ba? Yung pagbate ng iyong pagtatagumpay, ng iyong pagkapanalo, di ba? O sana maging maayos at sana wag mong ituring na iba eto mga Pilipino sana maging maayos tayo, parang ganon mga tol, di ba? Pero eto nga pati ba naman yon, no? Kung ano-anong iniisip, masyado silang malisyoso. Kung ano-ano iniisip nila mga tol, may sapak na talaga ata tong mga to eh. Pinayuhan pa nila si Pangulong Marcos na magbasa at intindihin ng maigi ang isyu ng Taiwan. Naku, pinayuhan daw na magbasa-basa. PBBM, magbasa-basa ka daw. We advise President Marcos to read more and correctly understand the ins and outs of the Taiwan issue so as to draw correct conclusions, di ba? Ulit, dapat sila yung nagbabasa eh. Dapat sila yung nagbabasa at umiintindi. Doon kasi ang pinagbabasayan nila, kinagagalit nila yung post, 'di ba? Yung social media post ni PBBM tungkol nga doon sa pag-congratulate ni President Marcos dito kay bagong halal na president ng Taiwan, 'di ba? Malinaw naman doon sa post na parang simpleng pagbati lang, 'di ba? Simpleng pagbati lang o sana magkaroon tayo ng collaboration ganyan. Pero hindi naman ibig sabihin nun mga tol na pinapakialamanan natin yung issue nilang dalawa, di ba? Sabi naman ng ating Department of Foreign Affairs na paraan lang ito ni Pangulong Marcos para pasalamatan ang Taiwan sa pagtanggap sa libo-libong OFW roon. Nilinaw rin ng DFA na sumusunod ang Pilipinas sa One China policy. Bilang pagtalima, walang diplomatic ties ang Pilipinas sa Taiwan. Wala rin tayong embahada roon. Pero kung may di ba? Malinaw, wala nga tayong embahada doon eh. Yun na ipasasalamat lang. Tulad ng sinabi ko, courtesy lang yan. Siyempre, bagong presidente at pasasalamat at sana maging maayos ang pakikitungo o yung policy mo para sa aming mga kababayan na nandiyan dyan. Di ba parang ganun lang yung malinaw na sa pagkakaintindihan ng mga leader yun. Talaga. Diplomatic ties ang Pilipinas sa Taiwan. Wala rin tayong embahada roon. Pero kung may pagkakapareho man ang Pilipinas at Taiwan, yun ay ang tensyon nito sa China. Ang sa atin ay dahil sa agawan ng teritoryo at pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya naman malinaw na malinaw yan sa bawat Pilipino mga tol. Yung pangaagaw nila ng teritoryo, pangaagaw nila ng soberanya, kahit na hindi tayo ang hindi nila nirerespeto mga tol, hindi lang tayo no, kundi yung buong mundo, yung international law, yung UNCLOS, United Nation of the Law on the Sea, on the Law of the Sea, di ba? Hindi nila nirerespeto 'yon, international law din nila nirerespeto 'yon, at saka yung pagkapanalo ng Pilipinas, yung 2016 arbitral ruling, hindi nila nirerespeto 'yon. Walang sumasang-ayon sa kanila. Sila lang mga tol. Kaya darating talaga panahon mga tol. Maraming makakalaban tong bansang to dahil ang dami nilang sinasagasaan.
Diba? Masyado silang feeling nila almighty sila eh. At pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya naman hindi nakapagtataka na base sa survey ng Pulse Asia, 8 sa 10 Pinoy ang mas gustong kasama ang Amerika kaysa China sa West Philippine Sea. 8 sa 10 Pinoy. Kanina yung napanood natin, 4 sa 5 Pinoy, di ba? So tama nga, kung 10, 8 sa 10 Pinoy mga tol. Di ba? Kung dati, tropa natin sila. Well, hindi naman tayo galit mga tol. Nililinaw lang natin yan. Hindi tayo galit mga kapatid doon sa lahing China o sa lahing Incheck. Disclaimer lang mga tol. Napakalaki ng naitutulong ng mga kanilang mga produkto, di ba? At napakalaki ng naitutulong din ng mga Chinoy na nandirito sa Pilipinas sa pag-unlad ng ekonomiya. So hindi natin sila dapat tignang iba, 'di ba? Mga ano natin 'yan, mga kasama natin 'yan dito sa bansa, 'di ba? Yung paborito nating puntahang mall, 'di ba? Chinese may-ari niyan, Henry C, yung SM, 'di ba? Yung ibang mga kinakainan nating restaurant, 'di ba? Paborito natin 'yan, Incheck din may-ari, mga tol. O kaya yung ibang mga pagkain natin dito sa Pilipinas, nahango natin sa kanila mga tol. So walang problema. Ito lang talaga, lately lang mga kapatid, nung naging agresibo yung bansa nila, nakuhanin pati yung atin. Diba? Nagiging ganid kasi sila eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video yung napanood natin? Comment ka na lang sa baba dito sa balitang to, no? Mga tol, ano masasabi mo sa reaksyon ng China dito sa pagbate ni PBBM sa bagong halal na presidente ng Taiwan? No? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal T. Peace out.